Ayan mga kababayan, nagbabalik po tayo. Ito po ang breaking news na naman at update po dito sa nangyari na pangaharas ni Diwata dito nga po sa bahay ni Jun Abines. Naka-live po ngayon si Jun Abines sa Cebu. Nako, nakakagulat mga kababayan ang kanyang revelasyon po dito. Di umano sinasabi ni Jun Abines mukhang kinuha daw pinakailaman ng cellphone, no? At ang nakakatakot dito mga kababayan sapagkat itong cellphone pala kumo nga itong si Jun Abines, mga kababayan, siya po ay lead convener ng Hakbang ng Maisog or Ignition Rally na magaganap po mamayang gabi dyan nga po sa Cebu. Ay siya po ang may mga kontak dito at ang kontak po dito matindi mga kababayan, walang iba po ay si Pangulong Duterte. So nagbabala po siya rito, no, kung ano po ang mangyari sa kanya at ang mangyari kay Tatay Digong at sa mga magiging bisita mamaya. Ayon po sa kanyang live nito mga kababayan na nabutan po natin, abay kayo na po ang humusga mga kababayan kung sino po ang maaaring matukoy, no? Sino po ang maaaring sisihin mamaya mga kababayan kung sakasakali, no? Ito po ay inaano lang po natin doon sa kanyang live po kanina, no? At ito po ngayon ay naka-live pa po siya ngayon, ongoing pa po ang kanyang live. Ayan po siya mga kababayan at dadalhin ko na po kayo roon, no? Wala po tayong binabanggit po dito pero kanina pong madaling araw nga ay ni-raid or ni-research ang kanyang bahay at ang cellphone niya at laptop ay dinala. Kinuha daw po at pinagdudulahan niya na pinakailaman po ito ni Torre or ng kanyang mga tauhan. Mga kababayan, ang inaalala po dito ni Jun Abines ay ang kaligtasan po ng mga bisita na dadalo po dyan sa Hakbang ng Maisog Ignition Rally mamaya sa Cebu. At ang matindi nito mga kababayan, darating po si PRRD at siya nga po ang lead convener. Panoorin po natin ang video ni Jun Abines. Kapatid, adik mong asawa, adik mong kapitbahay, pwede siya ang papatay sa'yo. Kasi yung drugs is everywhere. Murang-mura na yung drugs. At hindi lang yan, it's na pag-aasa ng bayan natin. Yung mga Duterte senators, Duterte candidates, pag-asa natin yan mga Pilipino. Pag-asa natin sila. So, I think I've taken much of your time. Pasensya na, I cannot, I wasn't able to acknowledge na yung mga comments nyo. I'm just unloading my emotion para I can think clearly kasi I'm exhausted tapos emotionally ano rin ako, parang I'm still a bit shocked na ang kapal ni Torre, no? Tapos yung mga PNP natin ngayon will blindly follow orders kahit alam nilang nakakasakit na or kahit illegal na because they are also afraid to lose their job. Kaya nga pakiusap namin sa mga PNP personnel, mga sir, let us do our thing, kami mga civilian. Let us organize. Let us speak. Allow us to express our right of expression. Kasi bottom line, tayo rin naman makikinabang eh. Ang pinaglaban ng mga Pilipino hindi lang sa mga civilian. Pinaglalaban rin namin mga advocates, mga volunteers. Ang karapatan nyo mga pulis. When we criticize Bongbong Marcos administration, we are not only thinking na para sa amin, we are thinking for the whole Filipino nation. Ubus na nga yung pension fund ng mga pulis eh. Hindi na nga nakatanggap ng pension yung mga retired na mga military. Ubus na. Wala nang natira sa pondo ng gobyerno. Ninakaw na nila lahat. Ano pa bang iniintay natin? Nabasa ko, di ba, nag-circulate February pa lang, inubos na nila yung pera. Kahit sasabihin pa ng Supreme Court na illegal yung GAA 2025, moot and academic na yun. Kung na-unload na nila yung pera po, nasa bulsa na nila. Tayo dito Cebu, mag-rally. Malaking rally. Ambag-ambag pa mga volunteer. Minsan may lalapit na mga, sir, ito ambag ko. We're happy.
kami personal money namin nilalabas namin para lang successful yung rally. Pero yung mga putang ng mga pumirma ng isang pirma lang sa impeachment ni Inday, 150 million daw. Totoo ba yun? Grabe. Dami nilang pera. Habang tayo mga Pilipino, hirap na hirap na. Rodel Matunhay, Solid Duterte. Daryl Yap, sir. Hi sir, Daryl Yap. Thanks for watching. So, sa mga bago lang nakinig, yun, I will wrap it up. Patuloy ang rally. Kahit naharas, nakuha na yung cellphone ko, nakuha nila yung PC ko, kahit illegally na invade yung bahay ko, kahit exhausted ako, wala akong tulog since last night, kahit natakot yung tatay ko, kahit natakot yung mga anak ko, kahit na parang criminal na pinasok nilang bahay ko, it's okay. Basta tuloy lang ang laban ng mga Pilipino. Dito sa Cebu, tuloy ang rally. Cebu People's Indignation Rally. Andito si Tatay Digong. He will inspire us. Pero sana naman, hindi natin ibigay yung lahat ng duty kay Digong. Matanda na si Tatay Diggs. Wala nang energy yan. Idea na lang sa kanya. So let's support him. At sana marami sa atin ang tatayo, lalaban. Ako naman, hindi naman ako trained to lalaban na kumbat. Maingay lang tayo to say the truth, to say what is right. Siguro I have to cut this live na kasi may trabaho pa ako. Hindi ko lang maiwan kasi I'm amazed na may 2,400 na nag-view. And I'm overwhelmed na first live ko to na sapilitan, and it only shows na the Filipino are already awakened and concerned na a simple blogger like me, a simple citizen like me, papatulan ng demonyong si Tory para iharas, para lang ang mga Cebuano hindi matuloy yung rally. No sir, nagkakamali ka. Kahit namatay, kahit binaril niyo ako kagabi, tuloy ang rally. Hindi po espesyal si Jun Abinis. Volunteer lang po ako. Hindi ako lang yung pinakamaingay, pero hindi ibig sabihin ako yung pinakamatapang. Mas marami pang matapang na volunteer na Cebuano. Hindi lang articulate tulad ko. Napakaraming matapang dito sa Cebu. Mga retired police, marami kaming volunteer. Makikita niyo mamaya sa rally. Mga police na active, secretly cheering us. Sir, we're with you. Talagang trabaho lang namin, pero we're with you. Do it sir, do it. Sinasabihan kami ng mga active police. So yun, that inspires us. Enough na yun para sa amin na maisugkor. Yan pala mga kababayan. CJ VC Monson. Bye, kumusta? So I have to I thank you. Baka mag-live pa ako mamaya. I will try to make my next live a bit juicy kasi I don't know kung anong pinagsasabi ko rito. Sinabi lang ng partner ko na you have to unload your emotion kasi overwhelmed ako, and I need to unload my emotion para I can function properly kasi in the next 2 hours mag-umpisa na yung rally 4 o'clock pero entertainment pa naman. So kita-kits mga Cebu, mga taga Cebu, mga bay, magkita ta rin Mandawi atong suportahan na Mayor Jonas nga gi-dismiss ni Tambaloslos. Atong suportahan may krama gi hilabtan nila kay Pro Duterte.
atong nang suportaan. So atong suportaan ng mga isog ng mga politiko nga Cebuano ug atong kantsawan tong mga naog kwarta katong mga 9 ka mga congressman nga naog og kwarta, David Ray Duterte. So thank you. I have to go na. Salamat. Ayan mga kababayan, ang live nga po dito ni Jun Abines ng Cebu, mga kababayan. So makikita po natin kung gaano po katapang ito pong si Jun Abines, no? Bago po natin ito naabutan na kanyang live at mayroon po siya mga sinasabi dito, no? Matatapang na mga pahayag laban nga po dito kay Torre, at sinasabi pa nga po niya, mga kababayan, kung ano po ang mangyari sa kanya ay alam nyo na kung sino po ang inyong sisisihin, mga kababayan, sapagkat kinuha po ang kanyang laptop at ang kanyang cellphone at hindi po siya pinayagan na ma-close po ang kanyang bank account, ang kanyang GCash hindi niya po ma-access. Ito po ay maliwanag na may paglabag po sa karapatan ng pantao. Bill of Rights, mga kababayan, nakalimutan na ba ni Torre? Kayo pong mga PNP na hindi naman po lahat, ilan-ilan lang naman siguro, isa yan si Torre sa mangilan-ngilan na hindi po yata kinikilala, ayaw po yatang sundin ang Bill of Rights ng mga Pilipino na under ng ating Constitution. Article 3, Section 4, ang freedom of speech, freedom of the press, malayang pagpapahayag, malayang paglalabas ng saloobin ng damdamin, ng mapayapang paraan. Yan din po ang sinasabi ni PRRD. Presidente na po mismo si PRRD at ginagalang po niya yung karapatan pantao na yan. Yan po ay makapangyarihan yan. Wala pong pwedeng batas ang po pwedeng ipasa laban sa kapangyarihan o karapatan ng tao na yan. Bill of Rights, yan po ang ating tatandaan. May karapatan po tayo. Karapatan po natin magtanong kung tama ba ang ginagawa nila. Karapatan natin usisain kung nasaan nila dinadala ang pera ng bayan sa kabila ng napakalaki ng kanilang budget dito po sa mga naipasa nila. At ito ngang questionabling BICAM at GAA na ito, mga kababayan. Nasaan na ang 65%? Ano ang natapos na ninyo? January pa lang. Mahigit kalahati na ng pera ng bayan ang nawaldas ninyo. 4 na trilyon na mahigit. Saan nyo dinala yan? Anong proyekto ang inyong naipatayo dyan? Kung kakasuhan ninyo ang mga Pilipino at patahimikin ninyo mga Pilipino, hindi kami papayag. Hindi tatahimik ang mga Pilipino. Tandaan ninyo yan. Mapatahimik nyo man ang ilan, may lalabas at lalabas pa rin na magsasalita. Dahil kaya dito, kaya gusto ninyong patahimikin ang mga taong naghahayag lang ng katotohanan. Mga kababayan, ito pa, pakita ko sa inyo ang mangyayari dyan sa Cebu. Ang mangyayari dyan sa Cebu mamaya. Ito Ito yung mga kababayan, Kung mangyayari sa Cebu. You need the best footage for your video. Wait lang ha. Ayan, ito kasi mangyayari, People's Caravan bilang suporta kay Vice President Sara Duterte, dinagsa ng mga Sugbuanon. Ito sa Cebu. Siga mga Duterte supporters sa Cebu matapos ang panawagan ng hakbang ng maisog sa pamamagitan ng social media post na makiisa sa People's Caravan sa Sugbu. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Naisipabot ng mga Sugbuanon sa pangunguna ng hakbang ng Maisog Cebu ang kanilang matinding pagtutol sa ginagawang impeachment laban kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng isang People's Caravan. Alas 5 ng madaling araw nitong Pebrero 16 ay nag-umpisa nang magsidatingan ang mga Duterte supporters sa iba't ibang designated pick-up points sa Mandaue City para sa People's Caravan bilang pagtutol sa pagpapa-impeach kay Vice Presidente Inday Sara Duterte.
we are having a People's Caravan, Cebu People's Caravan. Although ang hakbang ng Maisog Cebu core team are the ones somehow taking an active participation in this, we can really call this a People's Caravan, a true People's Caravan. Dahil this came about not through the promptings or the urgings of any political force, pero talaga sa mga GC-GC lang ng mga pro-Duterte supporters and those na nadismaya dahil dun sa fast-tracking ng impeachment complaint na kung ano-ano na lang excuse na dirinig natin from congressmen who are supposed to be learned and dapat sila yung may alam sa batas and they cannot just say no na we had no choice. Sa mga tarpuling ikanabit sa bawat sasakyan, nais iparating ng mga Sugbuanon ang kanilang hinagpis sa mga salitang No to Silent Martial Law, God Save the Philippines, We support the brave 38, and we are not Filipinos for nothing. Lahat ng mga linyang ito nagsilabasan sa social media dahil umano sa matinding panggigipit ng Marcos administration sa mga Duterte at kaalyado nito. Matatandaan, noong nakaraang eleksyon mula sa halos 3 milyong bumoto sa Cebu o 86.7% turned out votes, nasa 1.8 million votes ang nakuha ni VP Sara Duterte mula sa mga Sugbuanon na siya. Grabe mga kababayan, ano ho? Nakakuha si Vice President Inday Sara ng 1,795,069 votes. Dito pala ang kinatatakutan ng mga tambalos-los, no, na magising dyan sa Cebu. At sa tingin ko mga kababayan, ako po ay nanggaling na rin po dyan sa Cebu nung nakaraan, hakbang ng Maisog. Sayang nga lang at mukhang hindi na tayo aabot ngayon mga kababayan, ano ho? Dala ng hindi po talaga tayo ganun kayaman at taliwas po sa mga binibintang po dito mga tambalos-los na mga kongresista na tayo daw po ay narco-vloggers or binabayaran daw po tayo ng mga kung sino-sinong mga politiko, no? Ito ang masakit na katotohanan mga kababayan dahil kung kami po ay mga bayaran at may mga pera po talaga, siguro hindi kami maghihirap, no? Ngayon po mga kababayan, kanya-kanya po kami pumupunta dyan sa mga event na yan. Oo, kanya-kanya po yung pera. Kanya-kanya kaming diskarte ng pamasahe. At nakakatawa lang po kasi nung mga panahon, nung nakapunta-punta tayo, mayroon po tayong mga kababayan na patingi-tingi, no? Nag-iipon-ipon, no? Mayroong isang OFW, may isang kaibigan ka, isang supporter. O sir, pang tubig mo sir. O sir, pang pamasahe mo man lang, pang taxi. O sir, pang gasolina mo man lang. Yung mga dahil doon sa mga yon, naiipon po natin. O sir, may pangbayad ka sa pang hotel isang gabi. Iyon ang amin po mga kababayan. Doon po kami kumukuha po ng konting ayuda sa amin pong mga kababayan na ito naman po ay malugod po nilang ipinapaabot sa amin mga kababayan nating OFW at ang mga kababayan po natin nandito sa Pilipinas. Yun po ang amin pong mga kababayan pero nunca never po no na kami ay katulad sa binibintang nila na kami daw ay mga narco vloggers, bayad daw kami ng mga politiko at mga sindikato, kung ano-ano pa, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. At nabanggit niyan 38 na mga support daw sila sa 38 na mga vloggers. Di ba 40? May dalawa po kasi doon na hindi po yun taliwas po ang kanilang paniniwala. Oo, wala po yun sa hindi po yun kasama natin. So 38 lang po doon ang mga kapare-parehas po nating mga DDS supporters. Mga kababayan. So nakikita nyo na, nakikita nyo na kung gaano po katindi ang panggigipit dito sa mga Duterte. Samantalang ang mga Duterte wala na sa posisyon. Katunayan si BP Inday Sara nga Vice President na, gusto pa nilang ipatanggal. Nasa kanila na nga ang presidente, nasa kanilang speaker, lahat na nasa kanila na mga kababayan. Bakit takot na takot pa rin sila sa mga Duterte? Simple lang yan kasi nararamdaman ng taong bayan ang tunay at maayos na serbisyo na ipinakita ng isang Tatay Digong. Naramdaman natin yon. Kaya kung ikaw, kabayan, naramdaman mo yon, ano pa ang hinihintay mo? Itong siyam, ito ang ating iboboto, mga kababayan, para sigurado po tayo na si BP Inday ay hindi po nila mapapatalsik dyan sa pagka-Vice President. At magkakaroon po tayo ng presidente sa 2028.
ng isang balik Duterte at matinong panggogobyerno uli. Comment kayo mga kababayan kung kasi ang previous na live dito ni John Abines, hindi na natin naabutan. Sinasabi niya rito, rampant na talaga ang mga taong humihit-hit ng illegal na purbuloron. Again, i-comment nyo rin sa akin kung nakarating kayo sa dulong ng bidyong ito. I-comment nyo ang lugar ninyo. Susupport ba kayo sa Solid 9? At nakikita nyo ba ang aking nakikita at ang nakikita ng iba? Rampant na po, laganap na po ang mga tao, mag-asawa, bata, matanda, girl, boy, bakla, tumboy, may ngipin o wala. Humihit-hit ng illegal na purburon, sumisinghot, lalo na sa mga Facebook, mga kababayan. Tingnan nyo na lang sa Facebook ko, ang dami kong mga sinishare na mga ganyan. At laganap po, ang sinasabi rin ni Sir John Abines, na napakarami po mga kababayan ang mga rape. Sa katunayan sa Pangasinan lang, mayroon na naman rape doon. 16 anyos. At nakakalungkot dahil kinugi pa talaga, ginurgur pa ang dalagitan na yan. Yan po ang sitwasyon ng ating bansa ngayon. Nakakalungkot, nakakaunti lang po ang nakakaalam nito sapagkat ang mga mainstream media ay hindi po nila kinikater po ang mga ganitong pangyayari sa ating bansa. Ang tatahimik po nila. Mga kababayan, tayo na lang pong magtulungan. Kaya nakikisuyo po ako. Paki-like and share po itong videong ito at sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sapagkat itong channel na ito, nakadidikit po ito sa tunay, maayos na prinsipyo at kailanman hindi magiging bayaran. BMR Channel, pansamantala magpapaalam. Pilipinas, God first. Bye-bye.